Sige po. Thank you po. Father God, once again, we want to say thank you, Lord, for waking us up alive this morning, oh God. And thank you, O Holy Spirit, in putting into our hearts the zeal and the passion to always come into your holy presence every morning. But we know also, Lord, that our sin separates us from you and cause our prayers not to be heard. And so we are here, Lord God, asking for the forgiveness of our sins, that we may be worthy to call you our Father and to be in your holy presence once again. May you forgive my own sins, the sins of Pastor Rory, Pastor Paul, Sister Finette, Pastora Babes, Sister Ophelia, Pastor Dave, Sister Rona, Brother Virgil, um, and all those who are yet to come, O Lord God. And may you, O Lord God, hasten them to log in so that, Lord, whatever fresh revelation you are going to tell us this morning, they too will be blessed as they hear you through the mouth of Pastor Paul, O God. Open now our spiritual hearts and minds and be ready to listen to your words. And we are here, Lord God, so excited, Lord, to listen from you and help us to apply it in our daily lives. And may your will be done as we, O Lord God, start and from the start to the end of our devotion. May your name be glorified. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you po. Sige po mga kapatid, ang title po na nilagay ko dito, ito po, A Life Worthy to Complete the Task of the Lord Jesus. Okay? Nung original po, nung ginagawa ko ito, ang nilagay ko po ay A Life Worth Nothing. Okay? Kasi base po yon dito sa ating text. Okay? Tapos kaninang maga, habang nagpapatugtog ng awit, so binago ko po, A Life Worth for the Task of the Lord Jesus. Pero kanina po, nung 12 o'clock, nung nire-review ko, ito yung pumasok sa akin. So binago ko po ulit yung title, A Life Worthy to Complete the Task of the Lord Jesus. Now, it is my prayer that as we dwell into this devotional material from Streams in the Desert, for today, walang name kung sino ang sumulat nito, na makita natin yung ating mga sarili, na tayo po ay karapat-dapat, okay, sa pagtupad, pagganap ng gawaing itinalaga sa atin ng ating Panginoong Yesus. And we do believe, mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay part ng Great Commission. Kasi, go ye therefore. Sino inutusan? Yung mga alagad. And if we are disciples of our Lord Jesus Christ, I do believe we are part of the race, okay, na itinalaga ng Diyos para sa kanyang mga anak dito sa lupa, para ipagpatuloy ang gawaing sinimulan ng ating Panginoon. Ano ba yung gawaing sinimulan niya? Hindi lang po yung kaligtasang kaloob niya, kundi yung maranasan po natin habang tayo nandito sa lupa ang buhay sa kaharian ng Diyos. Kasi alam natin yung panalangin itinuro ng Panginoon, Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So, yun yung kalooban ng Diyos kung bakit ang Panginoon Kristo ay sinugo niya. Maging halimbawa siya na sa kanyang buhay mismo makita natin isinasapamuhay ng Panginoong Yesus kung ano ang uri ng buhay sa kaharian ng Diyos habang siya ay nandito sa lupa. Hindi siya nagkasakit, okay? Parang hindi siya nagutom, okay? So, marami siyang pagsubok na pinagdaanan, and yet, He overcame all of these things. At nawa tayo po lahat ay maging karapat-dapat, okay, na tuparin at tapusin anuman po yung ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Hindi po ipinapagawa ng church,
hindi pinapagawa ng certain denomination, kundi yung ipinapagawa ng Panginoong Jesus. We may belong to different denominations now or different groups of Methodist churches, but remember mga kapatid, it is the task of the Lord Jesus Christ na ating pong ginagawa. Iba-iba lang po yung pamamaraan. Maaaring iba yung pamamaraan sa GMC, ibang pamamaraan sa UMC, iba yung pamamaraan sa FEMC. But I do believe mga kapatid, iisa yung task natin. Okay? Yung tinagubilin ng Panginoong Hesus na gawin natin. Tayo hahayo, papangaral ng magandang balita ng kanyang kaharian at gagawing alagad ang lahat ng tao hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Okay? So, yun po. Kaya siguro binabago yung title sa akin. A life worthy to complete the task of the Lord Jesus Christ. Lagi ko na sinasabi kay mga kapatid, paano ba natin maririnig yung salitang, "Well done, my good and faithful servant"? Okay? At yun po yung lagi kong binibigyang din faithful. Nagiging faithful lang tayo kung ang ginagawa natin, yung ipinapagawa ng Panginoon. Kasi paano niyang sasabing faithful tayo, dami-dami nating ginagawa, pero kakaiba naman doon sa ipinapagawa niya. Okay? So let us be reminded of these things mga kapatid. Kaya nga your will be done. It is not the will of the church. It is not the will of the bishops. It is not the will of the pastors, but the Lord's will be done, or God's will be done here on earth in our lives as it is in heaven. So purihin ang Panginoon. Tayo po'y patuloy niyang hinuhubog, patuloy na ginagabayan para tuparin natin yung kalooban ng Panginoong Hesukristo. At nasa ganoon sa ating pagharap sa huling araw, maririnig natin, "Well done, my good and faithful servant," because we have been faithful to the task that He has given each and every one of us. Purihin ang Panginoon. Okay po. Mga kapatid, ito po yung ating basihan from the Bible, kay Acts 20:24. Sabi ni Pablo ito I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. Okay, sa wikang Tagalog, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus. May dagdag lang po. Ano ba yung task? Ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. So tayo po'y magpatuloy sa ating pagbubulay-bulay. Sabi po dun sa devotional material, mababasa daw po natin sa 2 Samuel itong salitang ito. When the Philistines heard that David had been anointed king over Israel, they went up in full force to search for him. So bakit siya hinahanap? Hindi para gawing hari, kundi para hadlangan yung pagiging hari niya. Okay? Kaya nga sabi po ng devotional material natin, the moment we receive anything from the Lord worth fighting for, meron na po ba tayong natanggap mula sa Panginoon na kailangan nating ipaglaban? Kaya sabi, the devil comes seeking to destroy us. Kaya nga sabi sa John 10:10, di ba? The thief comes but to steal, to kill, and destroy. Ano yung kanyang nanakawin? Yung bagay na tinanggap natin sa ating Panginoon. Okay? Ninanakaw niya yung calling natin. Ninanakaw niya yung kalusugan natin. Marami siyang bagay na ninanakaw para hindi matupad yung kalooban ng Diyos sa atin. Tapos sabi, to kill, to steal, to kill, patayin. Anong patayin? Yung relationship natin sa Diyos. And destroy, wasakin ang ating buhay. Sabi po, when the enemy confronts us at the threshold of any great work for God, we should accept it as evidence of our salvation
and claim double the blessing, victory, and power. So mga kapatid, may mga bagay na pinapayagan ng Diyos na maranasan natin. At yun yung ginagamit ng kaaway. Yung pagpahayag ng Diyos. O sige, gawin mo sa kanya kung anong gusto mong gawin, katulad kay Job. Sabi, wag mo lang siyang papatay. So mga kapatid, may permit ang devil, ang enemy na guluhin yung buhay natin. Hindi para tayo ay wasakin. Remember mga kapatid, Jeremiah 29:11. For my plans for you are not to harm you, but to prosper you. Yung plano ng Diyos sa atin, mga kapatid, hindi sa ating ikasasama. Kaya dumating man ang mga pagsubok sa buhay, dumating ang kalungkutan, dumating ang matinding pagsubok sa ating mga katawan dahil sa sakit karamdaman, hindi po para parusahan tayo ng Diyos. Okay? Kundi ito po ay ebidensya na maganda yung plano ng Diyos sa buhay natin. Okay? Na yung kaligtasan ipinagkaloob na niya sa atin. Okay? At yun yung nais na kawin ng kaaway. Na bakit ganon? Kung kailan tinanggap ko ang Panginoon, saka nangyari ito. Bakit ganon? Kung kailan ako maglilingkod sa Panginoon, saka ako nararanasan tong problemang ito. Okay? So marami dahil bumabaksak sa pagsubok, sinosurrender yung kanilang relationship sa Diyos. Lumalayo sa Diyos. Pero sa halip na tayo lumayo mga kapatid, ang kinin natin, katulad ni Job, yung nawala sa kanya, ibinalik ng Diyos ng doble. Blessing, victory, tagumpay sa anumang uri ng pagsubok sa buhay. Tagumpay sa sakit karamdaman, tagumpay sa kahirapan, tagumpay sa relationship sa family. At binibigyan tayo ng kapangyarihan. Kaya nga mga kapatid, power, yung Acts 1:8, kaya nabanggit ko na po noon, sabi ko, imagine Jesus Christ, yung life niya from 12 years old to 30 silent, yung 18 years. Wala siyang nagawang himala. Bakit? Kasi wala pa sa kanya yung Holy Spirit eh. Wala siyang kapangyarihan. Hindi siya nakapangaral, bagamat nakikipagtalastasan siya, pero wala siyang kakaibang bagay na nagawa. Kaya nga, nung sinasabi ng mga kapitbahay niya, hindi ba yan yung anak ni Pedro, ay ni Jose, tsaka ni Maria? Hindi ba mga kapatid niya sila ganito? Kasi bakit? Kasi kasama nilang lumaki si Jesus, wala silang nakitang kakaiba kay Jesus. Not unless nung bumaba sa kanyang Holy Spirit doon sa baptism sa Jordan River. Doon lang siya nagsimula ng kanyang ministry. Kaya sa atin din mga kapatid, kailangan natin yung Holy Spirit. Yun yung ini-emphasize ko na po doon sa church. Sabi ko, wag nating baliwalain ang banal na spirito. We need the power of the Holy Spirit para maging saksi tayo. Yun ang sabi sa Acts 1:8 eh. Yun ang sabi sa Acts 1:8. Di ba? You will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses. So mga kapatid, it is only through the power of the Holy Spirit. Kaya nga, claim double the blessing. Okay, lahat na nawala, ibabalik ng Diyos doble. Victory, tagumpay sa buhay. Tagumpay sa sakit karamdaman. Tagumpay sa kamatayan. And power, mga kapatid, kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Power is developed through resistance. Mga kapatid, paano ba natin mararanasan yung kakayanan natin? Hindi ba? Kung meron kang kayang buhatin, okay? Doon mo malalaman, may lakas ka. Kaya katulad po ako, after my angioplasty, yung first check-up ko sa doktor, sabi ko, so, Doc, pwede ba ako magbuhat? Sige, pwede kang magbuhat. Okay, hanggang 25 kilos. Pero, sabi niya, kung wala lang magbubuhat. Pero hanggat maaari, huwag ka muna magbubuhat ng mabibigat. Okay? Kaya sabi niya, so yung 25 kilos na bigas, kung walang magbubuhat, pero kung may magbubuhat, pabuhat mo muna sa iba, huwag mo munang sagarin yung kalakasan mo. So ganun din po mga kapatid. Okay, nararanasan natin yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay kapag ka meron pong resistance, merong humahadlang, okay? Merong nakikipagtunggali sa atin.
Sabi, the force and the amount of damage created by an exploding artillery shell appears to be greater because of the resistance at the point of impact. Ano ibig sabihin mga kapatid? Yung bala, pag binaril, merong hammer doon sa loob ng baril eh. Tatamaan niya yung bala, tatalsik yun. Pero saan mo makikita yung kapangyarihan ng bala? Doon sa tinamaan niya. Doon natin nakikita na sumasabog. Okay? So ganun din mga kapatid. Yung kapangyarihang binigay natin ng Diyos, paano natin mararanasan? Nasa atin nga, and yet, kung walang resistance, kung walang mga troubles, walang mga pagsubok sa buhay, paano natin mararanasan yung kalakasan, yung kapangyarihang ibinibigay ng Diyos sa atin? So salamat sa mga pagsubok sa buhay. A power plant produces additional electricity by using the friction of the rotating turbines. Okay? So yun po mga kapatid, yun ang nagde-develop ng additional electricity. At ang sabi dito, in-highlight ko po, and one day, sabihin darating yung araw, mararanasan natin na yung mga bagay na ginagawa ng Diablo sa buhay natin, yung pala yung mga instrumento ng Diyos para pagpalain tayo. Kaya magiging kakaiba yung pananaw natin ngayon sa mga pagsubok sa buhay. Hindi na tayo magrereklamo, hindi na bakit may problema na naman. Lord, bakit nangyari sa akin ito? Kaya naglilingkod naman ako sa'yo. Pero doon pala yung blessing ni Lord. Okay? Alam ko na-share ko na pero para po doon sa iba, nung inatake po ako, the very first thing, paggising ko ng madaling araw, hindi yung sakit, hindi ko ginising si Jolly. Lumuhod ka agad ako sa sahig, tapos nag-pray ka agad ako. Unang-una, kinas out ko yung spirit of death. And then I declare life. Okay? So, yun po yung bagay na, kaya nga sabi, it's all about the goodness of God. Yes, dadaan tayo sa iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay, pero ang nais nating makita, yung kabutihan ng Diyos habang tayo dumadaan sa mga pagsubok. Instrumento lang yan ng Diyos para ipakita o may kapangyarihan ang ating panalangin. Meron tayong kakayanan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Magagawa natin ang mga bagay na nais ipagawa ng Diyos sa atin. Para na sa ganon, mapapurihan ng Diyos, hindi tayo. Okay? So, lagi ko din, it's all about the goodness of God. Yung nangyari sa akin, sabi ko, it's all about the goodness of God. Okay? Purihin ang Panginoon. Meron pong ang tula mula kay Ralph Waldo Emerson, From Days of Heaven and Earth. A hero is not fed on sweets. Daily his own heart he eats. Okay? Chambers of the great are jails, and headwinds right for the royal sails. Mga kapatid, parang ating Panginoong Kristo, paano ba siya lumalakas sa kanyang buhay? Kasi doon sa tagpo sa Samaritan woman, di ba umalis yung mga alagad para bumili ng pagkain? Pagbalik nila, okay, inaalok nila ng pagkain ng Panginoong Kristo. Sabi niya, meron akong pagkain. My food is to do the will of Him who sent me. Okay? So, yun po yung nagpapalakas sa puso, sa buhay ng Panginoong Yesus. And I do believe, yun din po yung magpapalakas sa ating mga buhay para maging karapat-dapat tayo na tapusin ang anumang bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa buhay natin. Purihin ang Panginoon. Tribulation is the door to triumph. Yes, mga kapatid, paano natin masasabing nagtagumpay tayo kung wala naman tayong pinagdaan ng pagsubok? Di ba? Paano nagtatagumpay ang mga mag-aaral? Kasi nakakapasa sila sa test, nakapasa sila from grade 1, pumasa sa grade 2, so forth and so on, hanggang makagraduate sa college. Kaya ganun din po tayo sa ating buhay. Nagtatagumpay tayo hindi dahil
wala tayong pinagdadaan ng pagsubok, kundi may mga pinagdaanan tayong pagsubok sa buhay at yun ang nagbigay ng tagumpay sa atin. Okay? The valley leads to the open highway and tribulation's imprint is on every great accomplishment. Yung tagumpay natin, mga kapatid, makikita natin, ay, yung problema na to, pinagdaanan ko yan, napagtagumpayan ko. So may accomplishment tayo. Kasi meron tayong nalampasang problema. Parang test, yun nga, tapos naipasa mo yung test ng grade 1, kaya ka naging grade 2. Naipasa mo yung test sa grade 2, kaya ka naging grade 3. So ganun din tayo, mga kapatid. Nagkakaroon tayo of accomplishment sa bawat pagkakataong may mga suliranin, may mga problema tayong napagtatagumpayan. Hindi sa ating sariling kakayanan, kundi sa tulong, gabay, patnubay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na spiritu sa buhay natin. Okay? Kaya nga mapatid, yung mga corona natin, hinuhubog pa lang yan. Okay? At yung karakter natin, mga kapatid, sabi nga, saan matatagpuan? At the feet of God. Okay? So, ibig sabihin, mga kapatid, kailangan natin talagang lumuhod sa harapan ng Diyos upang yung kanyang, at lumapit lagi sa Panginoon, upang yung kanyang karakter, yung fruit of the Spirit mag-manifest sa ating pong mga buhay. No one wins the greatest victory until he has walked the winepress of oak. Yung winepress, doon pinipisa yung mga ubas para lumabas. Ganon din po tayo, mga kapatid. Pumasok sa isip ko yung aking atake, mga kapatid. Una, nagising ako 1 a.m. Ang bigat-bigat ng dibdib ko. Pero nung habang tumatagal, pati likod na, parang iniipit na yung katawan kong gano'n. Okay, pero praise God, hindi niya ako iniwan, hindi niya ako pinabayaan. Okay, with deep furrows of anguish on his brows, the man of sorrow, meaning Jesus Christ, said, in this world you will have trouble, pero may karugtong, take heart, I have overcome the world. Mga kapatid, hindi mawawala ang mga pagsubok sa buhay natin. Habang tayo nandito sa pinakamahalagang lakbayin ng ating buhay, yung lakbayin patungo sa kaharian ng Diyos. Andyan yan. Pero sabi, take heart. Okay? Napagtagumpayan na ng Panginoon ang mundong ito. Kaya nga, we are more than conquerors. Okay? We are overcomers because of our Lord Jesus Christ. The footprints are visible everywhere. The steps that lead to thrones are stained with spattered blood, and scars are the price for scepters. So mga kapatid, di ba, nagtatagumpay yung mga hari pagka dinidigma nila ang ibang kaharian. Pero merong nagbubuwis ng buhay. Hindi madali. We will wrestle our crowns from the giants we conquer. Okay, mga kapatid, ipaglalaban natin yung mga korona natin. Okay? Dahil may mga higante tayong napagtagumpayan. Parang si Haring David, di ba? Napagtagumpayan niya si Goliath. So, ganun din tayo, mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa kanyang kaloob sa atin. It is no secret that grief has always fallen to people of greatness. Okay? So talagang kahit yung mga dakilang taong kilala natin, lahat sila dumaan sa iba't ibang uri ng kalungkutan, kahirapan. Sabi nga po, isang tula umuli, the mark of rank in nature is capacity for pain, and the anguish of the singer sweet of strain. So mga kapatid, yung mga galing na mga awit, di ba bumibirit sila? Okay, talaga ibinibigay nila yung todo para lumabas yung magandang awit mula sa kanilang mga tinig. So gano'n din tayo, mga kapatid. Yung bawat pagsubok, masakit, yes, masakit. Pero pag napagtagumpayan natin, napakasarap. Isang patotoo natin sa kabutihan ng Diyos sa ating pong mga buhay. Tribulation has always marked the trail of the true reformer. So andyan po yung kanyang mga pangalan.
Lahat naman sila meron talagang iniwang bakas, okay, ng kanilang pagtatagumpay sa mga pagsubok ng buhay. They came through the great tribulation to their point of power. Naabot nila yung kanilang kasikatan, yung kanilang kalakasan, yung kanilang kapangyarihan dahil napagtagumpayan nila yung pagsubok. Every great book has been written with the author's blood. These are they who have come out of the great tribulation. So darating yung panahon, mga kapatid, okay? Mapabilang nawa tayo dito sa mga sinasabing they who have come out of the great tribulation. In spite of his blindness, wasn't Homer the unparalleled poet of the Greeks? So si Homer, bulag pala. O pero bakit naging dakilang manunula o manggagawa ng mga tula sa mga Grego? Ganon din mga kapatid, yung Pilgrim's Progress. Okay, naisulat pala ito ni John Bunyan habang siya po ay nasa bilangguan din. Katulad ni Pablo, naisulat niya yung kanyang mga epistles habang siya ay nasa kulungan. At sabi dun sa Pilgrim's Progress, great is the easy conqueror, yet the one who is wounded sore, breathless or covered or with blood and sweat, sinks fainting but fighting evermore is greater yet. Yun daw pong nagiging dakila, yung mga hindi nagagapi ng mga pagsubok sa buhay. Hindi nang hihina, bagkos laging lumalaban. Okay? Yes, blood and sweat. Kumisan, parang napakahirap. Pero kung ipaglalaban natin, mga kapatid, doon natin makikita yung kadakilaan ng Diyos sa buhay natin. Kaya purihin ang Panginoon for allowing me to be part of your day, ngayon pong Wednesday, January 21. At sa Diyos po lahat ng papuri, pagdakila at pagluwalhati. Amen. 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 In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Sige po, mahiningan Po, natin sa si Pastor Paul. prayers, I receive and claim them all in Jesus' name. Amen. Po. Ako po ba sa closing prayer and benediction? Opo, Pastor. Opo. Sige po, tayo po ay patuloy na dumulog sa harapan ng ating Panginoon. Ama, tunay po na wala kaming ibang dapat papurihan, dakilain at luwalhatiin sa lahat ng bagay na nangyayari sa aming buhay, kundi kayo at tanging kayo lamang. Kaya sa pagtatapos po namin ng aming pong daybreak prayer gathering dito sa Global, Father God, sa sa araw na ito ay patuloy kaming nagpupurit nagpapasalamat sa inyo. Sapagkat muli kinausap nyo kami sa pamamagitan ng mensahe ng devotional material mula po sa Streams in the Desert upang palakasin ang aming buhay at patuloy kaming ituwid kung meron po kaming mga nagagawang pagkakamali. Salamat po Ama sapagkat alam namin na kayo na nagsimula ng mabubuting bagay sa amin ay tapat na kami ay samahan sa aming lakbayin, tapat na kami ay gabayan patnubayan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu upang sa lahat ng magiging kaganapan sa aming buhay, kayo ang laging napapupurihan at napararangalan. Kaya Ama, maging karapat-dapat nawa ang bawat isa sa amin sa iyong pagkatawag sa amin. At patuloy kaming nananangan sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu sapagkat wala po kaming magagawa kung kami mananangan lang sa aming pong sarili. Kaya salamat sapagkat patuloy niyong tinutupad ang inyong kalooban para sa aming mga buhay dito sa lupa tulad ng inyong kalooban dyan sa langit bago niyo po kami isinilang dito sa lupa. Kaya salamat po at hayaan po ninyo Ama na sa bawat pagkakataon patuloy lang at patuloy na panghawakan namin ang inyong mga pangako. Sapagkat sabi nga po ng iyong salita, lahat ng mga pangako nyo ay totoo at kami makapagsasabi ng Amen sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo.
Salamat po at patuloy po, Ama, na kayo ang siyang magkaloob sa amin ng inyong pagpapala habang kami po ay naglilingkod sa inyong pasan dito sa lupa. Lord, alam namin, pag-aari nyo kami, kaya you are in control of our lives. Ano man po yung nangyayari, Father God, alam namin, pinapayagan nyo yun just to continually strengthen our faith and hold on to your promises in our lives. Salamat, salamat, salamat. Purihin kayo, dakilain kayo sa panibagong araw na iyong kaloob sa amin. Ito po ang aming panalangin sa inyo sa natatangi at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen, amen, amen. Sige mga kapatid, ating pong tanggapin ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos upang patuloy po nating matupad ang kanyang kalooban. Mga kapatid, ang Diyos ng kapayapaan, ang Diyos na siyang bumuhay muli sa ating Panginoong Kristo, ang siyang patuloy na magbigay sa ating lahat ng mga mabubuting bagay, mga bagay na kailangan natin, physical, emotional, o spiritual man, upang sa ganon maisagawa natin ang kanyang kalooban. Humayo tayo na taglay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu at may pag-asa na ang pagmamahal ng ating Diyos ay laging nasa ating mga buhay ngayon at magpakailanman. Kaya nga mga kapatid, ang kagandahang loob at ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Kristo, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang gabay patnubay pakikipisan ng banal na Espiritu, ang siyang laging maghari sa ating mga buhay, ngayon at magpakailanman. Amen. At mga kapatid, bago tayo maghiwa-hiwalay, declare natin ang pagpapala sa bawat isa sa pamamagitan po ng mga salita ng Diyos sa number 6:24-26. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace, the shalom of God. When we have the peace of God, nothing is lacking, nothing is missing, nothing is broken. We have great favor and great wealth from the Lord. Amen, amen, amen. Amen and Blessed day po sa amen. lahat.